Ang ating pag-aaralan po ngayon ay sa ika-6 na kabanata na sulat, may pulang sulat po ni Pablo sa mga taga-Corinto. Dito sa unang talata, ay ang problema po ng mga taga-Corinto, sila po ay pupunta sa korte ng mga tao at nagdidimandangan sila. Ito yung problema po sa Corinto. Dito sa ika-6 na kabanata, ito ang pinipilit na iwasto ni Apostle Paul. Sa ating wika, sa ika-6 na kabanata, ito po sa unang gayong kalawa. Kapag sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, maaas ba siyang magsakdal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal? Hindi ba niyo nalalaman ng mga banal ay ahato sa sanlibutan? Kung ang sanlibutan ay ahatulan ninyo, wala ba kayong kakayang umatol sa napakaliliit na bagay kanyo? So ito ang problema nila sa Corinto. Nagkakaroon po ng suliranin ang mga kapatid laban sa kapatid. At imbes na ito ay kailangan ayusin bilang mga magkakapatid, sila ay pupunta sa hukuman ng mga tao upang ayusin ang kailang problema. So ito yung mga Kristiyano na pupunta at nagdidimandahan sa isa't isa. Ito pong kalakaran na ito ay laban sa kautusan ng ating Panginoon. Siya may tamang paraan para ayusin ang namang sigalot sa pagitan ng dalawang Kristiyano. At makikita rin natin na hindi natin maiwasan na ang mga Kristiyano magkakaroon ng conflict laban sa isa't isa. Ito po ay isang natural sa kalakaran ng mga tao. Kahit saan tayo pumunta, sa pagitan ng mag-asawa, sa loob ng pamilya, sa mga magkakaibigan, sa magkakamag-anak, o sa loob ng kung saan ka nagtatrabaho, hindi maiwasan ang mga tayo magkakaroon ng suliranin laban sa isa't isa. At ito'y totoo rin sa loob ng iglesia. Magkakaroon ng eventually, mga kapatid, pagkakaunawaan o problema sa laban sa isa't isa. Sinasabi ito ni Pablo na itong mga ukom na inilagat ng pamahalaan sa mga korte, hindi ito, karamihan dito hindi Kristiyano. Wala akong alkilala na isang ukom na Kristiyano. Dahil di po sila Kristiyano, so hindi sila matuwid. Sabi nga po sa Tagalog, sila yung masasama. Dahil hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating batas na Pilipinas, pinaghihiwalay niya ang mga bagay na may kaugnayan sa spiritual at may kaugnayan sa pamahalaan. So, halimbawa, kung tayo pupunta sa korte at magdimandahan ng mga Kristiyano, sasabihin lang ng korte, ayusin niyo yan. Pero sa Corinto, hindi ganoon ang sitwasyon. Talaga sila pupunta sa hukuman upang sila ay magreklamo laban sa isa't isa. Ngunit makikita natin sa loob ng mga kongregasyon, may mga mature na mga Kristiyano na may kakayahan na ayusin ng mga sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano. May proseso na sinasabi ang Panginoon. Doon po sa Mateo, chapter 18, 15 to 17, ito ating mababasa. Kung magkasala laban sa iyo, iyong kapatid, pumurawan ka, sabihin mo sa kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Kung ayaw pakinggan maging ang iglesia, ay turing mo siya bilang isang gentil at maniningin sa biso. Ang proseso sinasabi ng Panginoon, kapag kami nagkasala sa iyo, puntahan mo yung nagkasala sa iyo. At kausapin mo siya tungkol sa kanyang pagkakamali. Kung ayaw makinig, magdala kang 2-3 saksi para mapatunayan ang bawat salita. At ayaw pa rin siya makinig, dali mo sa iglesia kanya, at kung ayaw pa rin niya makinig, tutulong
sa 18, umaningan ng quiz. So, yun ang proseso ng pag-aayos ng mga sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano. Kung nagkasala kalaban sa isang kapatid, may obligasyong puntahan yung kapatid. At ayusin mo ang ipagkakamali laban sa iyong kapatid. Kahit yung pinagkasalahan, meron siyang obligasyon na puntahan niya yung nagkasala laban sa kanya. Yan ang sinasabi po na kayusan upang ayusin ng mga bagay na may kaugnayan sa sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano. Dito sinasabi ni Pablo, do you not know? Ito yung malimit na ginagamit ni Apostle Paul upang tumukoy sa mga bagay na alam na ng kanyang tagapakinig. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid sa Corinto, alam nila yan. Pero hindi nila ginagawa. So they disregard yung mga bagay na alam na nila. Ganyan. Pag ginagawa si Pablo, hindi ba nyo alam? Ganyan. Isang bagay na sinasabi ni Pablo na ang kahulugan ay hindi ganun kalinaw kung paano natin nahatulan ang isang libutan. Sabi rito, do you not know that the saints will judge the world? Hindi mo nyo nalaman, kanya lang sa kalibutan, ang mga Kristiyana tulad nila ang sa kalibutan. Alam po natin, ang Panginoon ang ahatol sa lahat ng mga tao. So sa parang paraan ng mga Kristiyano, ahatulan nila ang mga di-Kristiyano. Sa kasalukuyang panahon, ang tingin sa atin ng mga di-Kristiyano ay hindi tayo tama. Hindi sila naniniwala. Pag nangaral tayo sa kayo, hindi sila naniniwala. Pero pagdating ng araw na tayo maliligtas sa araw ng pag-uukom, at sila ay hindi, parang natin silang inatulan na sila ay mali at tayo tama. Maaaring yung naging sabihin ni Apostle Paul. So, hatulan nyo kanya sa kalibutan, sinasabi sa atin. Excuse me. Ngayon, kung sa libutan ay hatulan natin, ito yung nagbibigay ng pagdiin na hindi tayo kinakailangan tulad ng isang libutan. Huwag tayo pupunta sa korte kung pwede ayusin sa pagitan ng dalawang magkapatid o higit na dalawa na nagkakaroon ng sinunod. Sabi rito, hindi ba tayo karapat-dapat na tulad ng pinakamalilit na bagay? Ganyan. So meron tayong kaalaman sa ating pananampalataya at maturity para mahatulan natin ang mga bagay sa pagitan ng mga kapatid. Ano siya Galasa, 6:1. Tingnan po natin na. Sabi po rito ni Pablo, mga kapatid, kung ang isang tao yung tagpuan sa anumang pagsuway, kayo mga spiritual. So may mga kapatid tayo na spiritual, may kaalaman at karunungan sa pananampalataya, ay dapat panambalikin siya sa spirito ng kaamuan. Tingnan ng iyong sarili, baka ikaw ang nataksurin. So may mga kapatid na may katahihan, na umatol sa ganong klaseng sigalot. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul, para tayo pumunta sa hukuman ng mga tao kanya. Alam niyo yung mga, do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? And then, if then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? Itong mga korte, mga hukom, sila po'y nag-aaral sa karunungan ng sanglibutan, sa batas. Sa mga bagay na may kaunahan sa civil and criminal law, na ito'y ginawa ng mga tao. Sila yung magaling doon. Pero ang katotohanan, hindi sila Kristiyano. So wala silang kinalaman sa espiritu ng mga bagay. At hindi sila maaaring, bagamat sila yung mga matataas sa lipunan, hindi natin sila pwedeng ilagay bilang elders na mamumuno sa iglesia dahil hindi sila qualified. Dahil unang-una, hindi sila Kristiyano. Hindi sila maaaring maging kaanib na iglesia sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Na hindi naman sila sumunod sa Ebanghelyo. So, sa loob ng iglesia, hindi natin sila tinataas. Hindi natin sila tinataas. So, bakit natin sila bibigyan ng otoridad para tulad ng mga bagay sa pagitan ng mga Kristiyano? Hindi man natin sila tinatangi. Hindi natin sila nire-respeto bilang mga Kristiyano dahil hindi naman sila Kristiyano. Yun ang sabi ni Pablo, bakit napapayagan? Ito mga taong ito na hindi man natin nire-respeto o itinatangi kung sila
magbibisita sa atin at sila magkakaroon ng otoridad para tulan ng mga sigalot sa pagitan ng mga Kristiyano. Sa verse 5, I say this to your shame. Sinasabi, nakakahiya kayo, ni Pablo. Is it so that there is not a wise man among you, not even one, will be able to judge between his brethren? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. So ito po isang pang-insulto ni Pablo sa kanila. Bakit kailangan kayo pumunta sa konti ng mga tao? Wala nang marunong sa inyo na pwedeng tumulong sa inyo sa ganito klaseng sigalot at kinakailangan kayo pumunta sa hukuman ng mga hindi Kristiyano. Bakit kailangan kayo pumunta roon? Sabi ni Pablo. Ibinasa natin ng Galatians chapter 6 verse 1. Ibinasa na natin kanina. At kung tayo pupunta, ang mga kapatid, pupunta sa mga hindi sumasampalataya, ito yung magkakaroon ng papapahiya iglesia ng ating Panginoon. Masasabihin nila, ito ba yung mga Kristiyano sinasabi nila? Hindi lang maayos ang kaunting sigalot sa pagitan ng bawat isa. Sa Galatians 6:1, magkapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayo mga espiritual, yung mga marunong sa pananampalataya, mga tapat, ay dapat papanumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang iyong sarili, baka ikaw ay magtuksoy. Sa Hebrews chapter 5 verse 14, sa lahat ng mga Kristiyano, ito ay inaasahan ng Diyos sa ating paglago. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasustong gulat na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kailang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So ito yung mga umunlad na sa kanilang pananampalataya dahil nasanay na sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sila'y sanay na kahit sa pandama naman na malaman ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So pwede silang tumulong sa ganung klaseng sigalo. At ang pag-ahatol, siyempre, ihatol matuwid sa ayos sa ebidensya. Huwag kayong umatol batay sa inyo, kundi umatol kayo ng matuwid na paghatol. So, yun ang paghatol ay naasahan na gagawin ng mga kapatid. Sa verse 7, now therefore, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated? No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your brethren. So ito po isang nakakalungkot na pangyayari na itong mga kapatid sa Corinth ay ginagawa nila ng masama kailang kapatid at dinadaan nila kailang mga kapatid. Yan yung sinasabi niya. So ito yung kailang pagpunta sa korte laban sa isa't isa. Sabi ni Pablo, ito isang matinding kabiguan sa inyong bahagi kanyo. Bilang mga Kristiyano, hindi nararapat gawin nyo. So anong solusyon pa hindi tayo pupunta sa korte ng mga tao? Number 1, kailangan tayo tumanggap ng pagkakamali. Kaya nagkakaroon po ng conflict sa pagitan, hindi naman ng mga Kristiyano. Kundi, kahit kanino. Kapag kayo isa'y nagkasala, kaya tanggapin ang kanyang pagkakasala. Magkakaroon ka ng problema talaga. Yung isa, nakita na nagkasala ka kanya. Pero sabi ng isa, hindi ako nagkasala. Yung isa kahit nagbibigay ka ng katibayan, hindi ako nagkasala, ka pa rin niya. Pero isa tayo po ang ating katungkulan, ay tanggapin natin kung tayo nagkamali, kung tayo nagkasala. Kapag natin tinatago ang ating nagkasala, ito'y alam ng Diyos. Itinatago lang natin sa mga tao. Dito po sa Proverbs, chapter 28, verse 13. Basahin po natin. Sa Proverbs, chapter 28, verse 13. Ito po ating mababasa. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana.
Ngunit yung nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So tayo maawa sa atin ng Diyos, yung ating pagsisisiya, talikuran ng ating mga pagkakasala. Pero pag tinatago natin ang ating pagkakasala, o tinatakpan natin ang ating pagmamatwid o kasinungalingan, ay hindi tayo sasagana, sabi ng Panginoon. Sa unang 1, chapter 1, verse 9, kahit ano pa ang level ng ating pagkakasala, kung ating ipapahayag ito sa ating Amang nasa langit, ito'y kanyang patatawaran. Basahin natin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng salita, sa lahat ng kalikuan. O kaya, sabi ni Pablo, let yourselves be cheating. Kung ikaw'y pinagdinaya ng kapatid, pabayaan mo na kanya. Kung ikaw'y pinagnakawan ng kapatid, ayaw niya magbayad, pabayaan mo na kanya. Dito po sa Old Testament, sabi, you shall have your rights. Meron kang karapatan. Nagsabi ng Panginoon, do not defraud. Yung karapatan ng tao. Sa Old Testament, sabi niya, you must not be wrong. Pagka ikay pinagkasalaan na yung kapatid, papatayin niyo, hindi siya magsisisi. Pero sabi ng ating Panginoon, it is better to suffer wrong than to do wrong. Kaya ang sabi nito, let yourselves be cheated. Mas maganda na kanya tayo po ay magdusa ng mali na ginawa sa atin kaysa tayo gawa ng mali. Ganyan. So, unang Pedro, chapter 3, verse 17, ito sinasabi ng passion ng Pedro, hindi ka naman ng ating Panginoon. Sabi ko na. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, yun ay kalooban ng Diyos. Kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So ito sabi ni Pablo, kung magkamali ka, tanggapin mo kayo. Pero kung ikay din na, pabayaan mo na kanya. Dahil may araw din ang pagsusulit na ng mga taong gumagawa ng kasamaan ng naray laban sa ilang mga kapatid, laban sa ibang mga tao. So yun ang solusyon nga niya. Kung dinaya, pabayaan mo na. Kaysa sa magpunta pa kayo sa korte at magdimanda, sabi niya Pastor Paul. Sabi rito, do you not know that the righteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Yung pupunta kayo sa korte at nagdidimandaan, yun hindi tama. So, kayo naging hindi matwid, sabi niya. Kung gagawin mo yan kanya, hindi mo mamanahin ang kaharian ng Diyos. So, huwag kayong padaya kanya. Pag sinasabi natin ang righteous, ito isang tao na hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga, unright. Hindi siya tama. Ito isang tao na gumagawa ng masama at hindi siya musunod sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Dahil hindi sila matwid. Hindi siya tama sa harapan ng Diyos. So sabi rin, do you not know? Kanya, ayaw, bali, ginamit niya Apostle Paul yun. Ibig sabihin, alam ng mga taga-Korinto yun. May mga hindi matwid, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Pero bakit may ginagawa pa rin yun? Kanya, yung mga bagay hindi matwid. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ano ito mga bagay na ito? Sabi nito, do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. Ito yung mga pagkakasala. Yung fornicators, ang ibig sabihin na ito, lahat ng uri ng maling sexual na relasyon. Mga binata, talaga, etc. Hindi kasal. Idolaters, ito yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kaysa sa tunay ng Diyos. Another, may mga ganon. Adulterers, ito isang tao may asawa at nagkakaroon ng relasyon sexual sa di niya asawa. That's adultery. Homosexual, homo. Same-sex, abnormal sexual relationship, men with men, women with women. So ito yung mga bagay na ginagawa noong panahon na yun. Kahit hanggang sa panahon natin ngayon.
ginagawa pa rin yan. Ano pa? Yung mga magnanakaw kanya, thieves, covetous, drunkards, revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Yung thieves, yung magnanakaw, ano po natin ibig sabihin niya? Yung covetous, ito yung tao na mayroong matinding maling pagnanasa o masiding pagnanasa ng mga material na bagay. Drunkards, yung umiinom ng alak. Revilers, yung gumagawa ng mga abusadong pananalita. Extortioners, ito yung mga tinatakot ka para makuha niya kayong pag-aari o yung nagtatake advantage sa kahirapan ng iba upang siya magkaroon ng hindi tamang pakinabang. So itong mga tao na yan, na gumagawa niya, hindi sila maliligtas. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Ngayon, dito maganda. Tayo magtatapos, mga kapatid. And such were some of you. So once upon a time, yung mga taga-Corinto, ginagawa nila yan. Dahil ito ginagawa rin sa siyudad ng Corinth. Mga tao na kailang ginagawa. Kaya sabi rito, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Such were some of you. So itong mga Kristiyano ngayon, doon sa panahon na yun, sa Corinto, sila po yung ginagawa nila yun, sila hindi Kristiyano. Once upon a time, ginagawa nila yun. Kaya sabi nito, ikaw'y nahugasan. Dahil sila nahugasan sa dugo ng Panginoon nung sila ay nabautismuhan. Ito sa Romans, isahin natin. Sa Romans chapter 6, verse 4, pag tayo po ay nabautismuhan, tayo nabautis patuwa sa kamatayan ng Panginoon. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, sa pamamagitan ng kalulutin ng Ama, hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So tayo nabautis sa tungo sa kamatayan ng Panginoon. So bulang po nabuhay sa ating mga kasalanan. Sanctified. Ang ibig sabihin ng sanctified, tayo iniwalay ng Diyos mula sa sanglibutan. Tayo iniwalay ng Diyos mula sa sanglibutan upang maglingkod sa Diyos. Justified, tayo ginawang matuwid sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. In other words, sabi ni Pablo, kung ganyan gawin yan, dahil yan ay nakaraan ng iyong pamumuhay na pinatawad ka ng Diyos. Hindi natin kinakailangan balik sa ganong klaseng pamumuhay. So ito ang tignan ninyo. Yung ginawa nilang sila pupunta sa korte ng mga tao upang ayusin na kayo na sigalot sa pagitan ng magkakapatid. Yun hindi matuwid. Kasi sinasabi ni Pablo, pag hindi kayo matuwid, hindi kayo kaya makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay meron pa tayo sa tama tayo po. So yun po ang ating pag-aawag po sa hapon ito.